Kung ikaw ay ipinanganak noong 1980s, 1990s at pataas, ang bidyong ito ay para din sa iyo. Welcome sa Timeless Pilipinas Channel. Nasa 40 years na ang nakaraan nang mangyari ang mapayapang revolusyong lakas ng taong bayan. Walang dugo, walang barilan, walang sakitan. Pagkilos na mapayapa, pagkakaisa ng sambayanan at pagmamalasakit ng bawat Pilipino para sa bansa. Ito ang klase ng pag-aklas ng mamamayan na kakaiba sa karanasan ng sambayanan. Ito ay pangyayaring nakaukit sa kasaysayan ng Pilipinas na inangahan ng ibang bansa dahil nakamit ang tagumpay sa pag-aklas ng walang karahasang nangyari. Samahan ninyo akong balikan ang buhay at kwento ng pamilyang Aquino na naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Magsisimula tayo sa kwento ni Benigno Ninoy Aquino Jr., isang mamamahayag, politiko at simbolo ng pakikibaka para sa demokrasya. Si Ninoy Aquino ay ipinanganak noong Nobyembre 27, 1932 sa Concepcion, Tarlac. Lumaki siya sa isang pamilyang may tradisyon sa serbisyo politiko. Ang kanyang ama, si Benigno Aquino Sr., ay naging politiko rin. Naging pang-anim na speaker siya ng House of Representatives at first speaker ng National Assembly noong panahon ng Hapon. Ang kanyang lolo na si Serviliano Aquino ay isang general ng Revolutionary Army ni Emilio Aguinaldo. Sa kanya ipinangalan ang Camp Aquino sa Tarlac. Ang kanyang lolo sa tuhod na si Braulio Aquino ay isang gobernadorsilyo ng bayan ng Concepcion noong 1885. At ang lolo niya sa talampakan na si Hilario Aquino ay gobernadorsilyo din ng bayan ng San Bartolome noong panahon ng Kastila. Ang San Bartolome ay isang matandang baryo na lang. Ngayon, nasa pagitan ng bayan ng Concepcion at Magalang. Bata pa lang si Ninoy, malakas na ang interes niya sa pagsulat, balita at politika. Sa murang edad, naging war correspondent na si Ninoy. Nabalita na naging isa siya sa pinakabatang mamamahayag na nag-cover ng Korean War. Dito pa lang, makikita na ang tapang at hilig niya sa pagbibigay informasyon sa publiko. Pag-uwi niya sa Pilipinas, pinasok niya ang politika. Nahalal siyang mayor ng Concepcion, Tarlac. Kalaunan ay naging gobernador ng lalawigan. Kilala siya bilang masipag, palatanong at mahusay magsalita. Sa edad na 34, naging pinakabatang senador ng Pilipinas si Ninoy Aquino. Bilang senador, kritikal at matapang ang mga talumpati ni Ninoy. Isa siya sa mga malalakas na kritiko ng mga patakaran ni Pangulong Ferdinand Marcos. Lalo na sa usaping katiwalian, kapangyarihan at karapatang pantao. Marami sa kanyang mga privilege speeches sa Senado ay pumupuna sa mga isyong pinagdadaanan ng bansa. Noong 1972, idineklara ang batas militar sa Pilipinas. Nagbago ang takbo ng bansa. Maraming mga politiko at kritiko ang inaresto.
Isa na rito si Ninoy Aquino. Inaresto si Ninoy at ikinulong ng matagal. Sa loob ng kulungan, dumaan siya sa matinding pagsubok, physical, emotional at spiritual. Ngunit sa panahong iyon, mas lalo siyang pinatatag ng kanyang paninindigan. Habang nakakulong, sumulat si Ninoy ng mga artikulo, talumpati at personal na pagninilay. Isa sa kilala niyang sinabi, "The Filipino is worth dying for." At ang isa pa, sinabi niya, "Walang mahirap na Pilipino kung walang magnanakaw sa gobyerno." Sa kabila ng kanyang pagkakakulong, hindi naputol ang ugnayan niya sa sambayanang Pilipino. Madalas na ipakita sa balita ang kanyang kalagayan at marami ang nag-aalala at sumuporta sa kanya. Sa personal na buhay naman, malaking bahagi ng kanyang lakas ay nanggagaling sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang asawang si Corazon o Cory Aquino at sa kanilang mga anak. Matapos ang ilang taon sa kulungan, pinayagan si Ninoy na makapagbiyahe papuntang Estados Unidos para magpagamot sa puso. Doon siya nanatili sa exile. Ngunit hindi niya tinalikuran ang laban para sa demokrasya. Sa Amerika, patuloy siyang nagsalita sa mga forum, universidad, at mga komunidad ng mga Pilipino tungkol sa kalagayan ng bansa sa ilalim ng batas militar. Doon niya pinag-isipan ng malalim ang sakripisyo at ang kahulugan ng kanyang laban. Isa sa mga linya niyang tumatak sa kasaysayan, "Hindi ako naniniwala na ang Pilipino ay pinanganak para maging alipin. Naniniwala ako na ang Pilipino ay karapat-dapat na ipaglaban." Noong 1983, nagpasya si Ninoy na bumalik sa Pilipinas kahit alam niyang delikado ito. May mga babala sa kanya na huwag nang umuwi, ngunit pinili niyang harapin ang panganib. Bago siya sumakay sa eroplano, nag-record siya ng ilang mensahe at nagpahayag na handa siya sa anumang maaaring mangyari. Sinabi niya sa diwa ng kanyang pahayag na kung ang kanyang buhay ang magiging kabayaran para magising ang kanyang mga kababayan, handa siyang gawin ito. Ito ay nagpatibay sa kanyang imahe bilang isang taong handang magsakripisyo para sa bayan.